lumamig nang marinig ko ito. Sa simula akala ko ay naglalaro lamang ang isip ko dahil sa pagod. Mahina ito, halos bulong iyak ng sanggol, banayad malayo, ngunit walang pagkakamali. Nag-pause ako, sinusubukang hanapin ang pinagmula ng tunog. Hindi ito ang karaniwang ingay na aasahan mo sa isang ICU. Walang mga sanggol sa ward, hindi sa oras na ito. Puro matatandang pasyente, mga nasa hustong gulang na dumaranas ng kritikal na kondisyon. At gayon paman, nagtagal ang iyak, bahagyang lumalakas na parang galing lang sa dulo ng pasilyo. Mabilis akong tumayo, mabilis ang tibok ng puso ko. Sinundan ko ang tunog pababa sa madilim na pasilyo, bawat hakbang ay tila bumibigat. Ang tunog ay nagdala sa akin sa silid. 300 na dual Batesy, isang silid na walang laman sa loob ng maraming araw. Walang anuman kundi isang tahimik na kama na walang tao sa loob. Binuksan ko ang pinto, kinakabahan at pumasok, mabilis na siniyasat ang silid. Walang sanggol, walang senyales ng buhay maliban sa karaniwang kagamitan sa ospital. Walang iyak din. Ang silid ay nakakapangilabot na tahimik. Tumayo ako roon, sandali naghihintay. Ang katahimikan ay tila sobra. Tiningnan ko ang chart para sa silid, walang mga sanggol na nakalista bilang pasyente sa espasyong iyon. Hindi ito makatarungan, ngunit sariwa pa rin sa isip ko ang iyak, umaalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Lumabas ako sa pasilyo, sinusubukang ipaliwanag ito. Siguro nag-isip lang ako. Pagod, stress, siguro medyo sensory overload pa nga. Ngunit naalala ko ang isang bagay. Mayroong bali-balita na kumakalat sa mga kawani sa loob ng ilang buwan. Nagsimula ito bilang isang bulong sa break room, isang nurse ang nagbanggit na nakarinig siya ng iyak ng sanggol isang gabi. Akala niya ay naghahalusinate lang siya, siguro pagod lang pagkatapos ng mahabang shift. Ngunit nagsimulang magbahagi ng kaparehong kwento. Ang iba, mga boses ng mga sanggol na umiiyak mahina at malayo sa gitna ng gabi. Kung kailan ang ward ay dapat tahimik. Hindi ko mapigilang tumindig ang balahibo sa aking batok. Imposible ito, ngunit tila napakatotoo. Nagpasya akong magtanong-tanong upang malaman kung mayroon ding nakarinig nito. Habang kausap ko ang mga kawani, lalo kong napagtanto na hindi ako nag-iisa. Ilang nurse ang nakarinig ng parehong tunog sa iba't ibang oras, laging sa parehong bahagi ng ICU. Pagkatapos, isang senior nurse na matagal nang nagtatrabaho dito ang nagbanggit ng isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Sinabi niya sa akin na ilang buwan na ang nakalipas, isang sanggol ang dinala kritikal at hirap na hirap mabuhay. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, yumao ang sanggol sa mismong silid na iyon. Ito ay isang trahedya at dumaan sa hindi mailarawang kalungkutan ang pamilya. Mula noon, tahimik niyang sabi, naririnig ng mga tao ang iyak. Hindi ko alam kung stress lang ito o kung may iba pa. Pero narinig ko rin minsan. Minsan mas malakas, minsan mas mahina. Pero laging naroroon. Hindi ko na ito maaaring baliwalain. Ang tunog ng pag-iyak, ang walang laman na silid, ang nakakabahala na pakiramdam na nagtatagal. Hindi lang ito imahinasyon ko. Mayroong kung ano doon, mayroong nag-iwan ng marka. At siguro hindi lang ito ang ospital, kundi ang mga alingaw-ngaw ng buhay na minsang nahirapan sa mismong espasyong iyon na tumatangging maglaho. Kalaunan sa linggong iyon, bumalik ako sa silid 312 para lang tingnan ulit. Bumukas ang pinto habang ako ay pumapasok at sa isang sandali akala ko narinig ko ito, ang mahinang iyak, ang malambot at sirang tunog ng sanggol na tumatawag. Ngunit nang pumasok ako, katahimikan lamang ang naroroon, ang sterile malamig na pader,
ng silid na nakasaksi ng labis na paghihirap at pagkawala. Sa ICU sanay tayo sa mga tunog, mga makinang umiingay, ang tahimik na bulong ng mga usapan at ang paminsan-minsang ungol o buntong hininga mula sa pasyente. Ngunit ang ilang tunog ay hindi nabibilang, hindi sila makatarungan. Ngunit gayunpaman, minsan tila nagtatagal sila matapos mawala ang katawan, mga aling-aungaw mula sa nakaraan, mula sa mga buhay na nawala, mula sa mga pakikibaka na walang sino man ang makakalimutan. Tinatalikda natin ang mga bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, mas madaling ipaliwanag ito sa stress o pagod o maging sa isang panlilinlang ng isip. Ngunit sa mga tahimik na sandali na iyon, sa katahimikan ng gabi, hindi ko maiwasang magtanong, paano kung ang mga tunog na iyon ay hindi lang panlilinlang ng ating isip? Paano kung sila ay tunay na mga alingaw-ngaw na nagtatagal sa espasyo, kung saan minsang lumaban ang buhay upang mabuhay, kung saan ang pinakamahinang iyak ay tumatanggi pa ring maglaho? Ikalawang kwento, ang multo ni Ate Maricel, ang nagbabantay na nurse. Ako ay bagong graduate nang magsimula ako sa isang posisyon sa isang bagong ICU, yung uri ng trabaho na susubok sa aking mga kasanayan, magpapahaba ng aking pasensya at susubok sa aking tibay. Narinig ko ang karaniwang kwento mula sa ibang nurse, mga kwentong multo na tila umiikot sa bawat bagong miyembro ng staff. Laging ibinabahagi ang mga ito sa mga bulong sa panahon ng kape o kapag mas tahimik kaysa karaniwan ang unit. Ngunit mayroong isang kwento na patuloy na lumalabas, isang kwento na hindi ko maalis sa aking isip. Ito ay tungkol sa isang dating nurse, si Ate Maricel, na nagtrabaho sa ICU maraming taon na ang nakalipas. Siya ay kinagiliwan, isang veterana sa larangan, hanggang sa isang trahedyang gabi ay namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Habang naka-duty, nagmamadaling bumalik pagkatapos ng mahabang shift. Sabi nila, nakasuot pa siya ng kanyang scrubs nang mangyari ang aksidente. Malaki ang epekto ng balita, lalo na sa isang magkakaugnay na unit tulad ng amin. Ngunit ang bahagi na gumulantang sa mga kawani ay hindi lang ang aksidente. Ito ay ang paniniwala na ang kanyang multo ay nagtatagal. Ang mga bulong ay nagsabi na mayroon siyang hindi natapos na gawain, at ang ilang nurse ay nag-claim pa na nakita siya sa mga pasilyo tuwing gabi. Sabi ng ilan, ang kanyang multo ay naglalakad sa ICU, bumibisita sa mga silid, minsan ay nagbibigay ng ginhawa sa mga pasyente, minsan ay nagbabala sa mga nagtatrabaho doon. Hindi ako naniniwala sa ganoong bagay, hindi talaga. Nakatuon lang ako sa paggawa ng aking trabaho, pagsasanay sa ritmo ng unit, pag-aaral mula sa aking mga kasamaha at samahan, at pagtatrabaho ng mahabang oras. Ngunit pagkatapos ay may nangyari na nagtanong sa akin sa lahat ng bagay. Ito ay isang partikular na tahimik na night shift. Nagtatrabaho akong mag-isa sa likod na opisina, inaayos ang mga chart at gumagawa ng mga tala. Halos tahimik ang ospital, tulog ang mga pasyente, abala ang mga nurse at doktor sa kani-kanilang departamento. Magandang oras para tapusin ang ilang administratibong gawain. Ngunit hindi nagtagal ang aking kapayapaan. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking pager. Sa simula, hindi ko masyadong pinansin. Kilala ang mga ito sa pagka-malfunction. Ngunit pagkatapos nang tiningnan ko ang screen, nanigas ako. Ang mensahe ay maikli, ngunit walang pagkakamali. Nakasulat ito, "Ayos lang ba ang nanay mo, nandito ako?" Kumindat ako, tiningnan ulit. Lumaktaw ang puso ko. Paano nalaman ng sino man ang tungkol sa nanay ko? Yumao siya, ilang linggo pa lang ang nakakaraan.
Naunawaan ng mga kawani ng ospital, ngunit ito sobrang tiyak, sobrang personal. Mabilis ko itong binaliwala, sinasabi sa sarili ko na baka glitch lang sa sistema, ilang random na text na naipadala sa maling pager. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isa pang mensahe. Sa pagkakataong ito mas nakakabahala pa. Nasa silid 305 kaparehong lugar ako. Ang silid 305, ang aking itinalagang silid para sa gabi. Nagtatrabaho ako sa silid na iyon, sa loob ng maraming oras nagbabantay sa isang pasyente na matatag, ngunit kritikal. Hindi ko sinabi sa sinuman ang tungkol sa aking assignment at ang mga mensahe patuloy silang dumating. Huwag kang matakot, tinitingnan lang kita. Malapit na nilang maintindihan. Nanlamig ang dugo ko. Hindi ko maipaliwanag. Akala ko ay nag-i-imagine lang ako, siguro nalulunod pa rin sa kalungkutan. Ngunit kahit gaano karaming beses ko tiningnan ang pager o sinubukang patayin, patuloy ang mga mensahe. Nakasulat sila ng may pagmamadali na parang ang nagpapadala ay may alam na hindi ko alam. Hindi ko na kaya. Lumabas ako sa pasilyo, mabilis ang pag-iisip. Tinanong ko ang isa sa mga senior nurse, isang babae, na matagal nang nagtatrabaho dito, kung may alam siya tungkol sa mga kwento tungkol kay Ate Maricel. Sumeryoso ang kanyang mukha habang tinitingnan niya ako. Ay, si Ate Maricel, sabi niya. Nagtrabaho siya sa silid 305. Iyon ang huling shift niya. Yumao siya ng gabing iyon habang pabalik pagkatapos ng kanyang shift. Ang ilan sa amin ay naniniwala na ang kanyang espiritu ay hindi umalis sa unit na ito. Mabuting narsya malalim ang pagmamalasakit niya sa kanyang mga pasyente. Siguro ginagawa pa rin niya. Naramdaman kong bumaba ang puso ko. Tumindig ang balahibo sa aking batok habang nagpatuloy ang nurse. Naririnig namin minsan ang mga bagay, mga mensahe, mga bulong. Lahat ng nurse na matagal nang nagtrabaho dito ay nakaranas nito. Hindi talaga umalis si Ate Maricel. Nanatili siya sa unit na ito, binabantayan kami. Ako ay nagulat. Nagtatrabaho ako sa parehong silid kung saan siya namatay at ang mga mensahe sa aking pager ay nagiging mas mahirap baliwalain iya. Siya ba talaga? Posible ba na ang espiritu ni Ate Maricel ay sinusubukang makipag-usap sa akin? Sa sumunod na ilang gabi, hindi ko maalis ang pakiramdam na ako ay binabantayan. Hindi parang mayroong pisikal na naroroon, mas parang isang presensya, isang bigat sa hangin. At sa bawat pagpasok ko sa silid 305, naramdaman ko ito. Ang hangin ay tila mas malamig lang, mas mabigat lang ang katahimikan. Para bang naroon pa rin si Ate Maricel, binabantayan pa rin ang silid kung saan siya huling nagtrabaho. Sa kaibuturan ko, alam kong ang mga mensahe sa aking pager ay hindi nagkataon lang. Ang multo ni Ate Maricel ay nagtatagal pa rin sa ICU, sinusubukang makipag-ugnayan. Siguro mayroon siyang hindi natapos na gawain. Siguro gusto lang niyang ipaalam sa isang tao na naroon pa rin siya, bahagi pa rin ng lugar na ito. At siguro sinusubukan niyang bigyan ako ng ginhawa sa tanging paraan na alam niya. Ang higit kong iniisip, lalo kong napagtanto na hindi ako nag-iisa sa aking mga karanasan. Nararamdaman din ng ibang nurse yung mga tahimik at hindi maipaliwanag na sandali kung saan naramdaman mo ang presensya ng isang tao na wala roon. Hindi lang ako ang nakatanggap ng mga kakaibang mensahe o nakarinig ng mga bagay sa gabi. At hindi lang ako ang nakaranas ng malalim at nakakabahala na pakiramdam na isang dating nurse ay nagbabantay pa rin sa ICU, nagbabantay sa mga pasyente at staff sa kanyang sariling tahimik na paraan.
Pagkatapos noon sa bawat pagpasok ko sa silid 305, hindi ko mapigilang magtaka kung naroon pa rin si Ate Maricel, nagtatrabaho pa rin, nagmamalasakit pa rin. Kahit sa kamatayan, maaaring hindi pa ganap na umalis ang kanyang espiritu. Ngunit sa paanuman, hindi ko ito ininda. Para bang naging bahagi siya ng ICU mismo, isang bahagi ng kaluluwa ng ospital na hindi kailanman ganap na maglalaho. At tuwing umiingay ang aking pager, tahimik akong ngumingiti sa sarili ko. Alam kong hindi ito malfunction. Si Ate Maricel iyon, binabantayan pa rin kaming lahat. Ikatlong kwento ang pasyenteng nakatingin sa hindi. Nakikita ang ikatlong kwento ay tungkol sa isang pasyenteng matanda na tila nakatingin sa isang bagay na hindi nakikita ng iba bago pumanaw. May mga pasyente na dumarating at umaalis, mga taong dumadaan sa aming pangangalaga at ang kanilang presensya ay nararamdaman. Ngunit hindi sila laging nag-iiwan ng impresyon. Ngunit mayroong mga pasyente ang mga hindi mo maalis sa isip kahit gaano mo pasubukan. Naaalala ko ng malinaw ang isang pasyente. Ang pangalan niya ay Aling Consuelo. Nasa ICU siya sa loob ng ilang linggo at sa sino man siya ay tila isa lamang matandang babae na nahihirapan sa kanyang kalusugan. Ngunit para sa akin, mayroong kakaiba sa kanya. Sa bawat pagtingin ko sa kanya, nakahiga siya sa kama nakatingin sa kisame. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, hindi gumagalaw. Hindi lang ang pagka-hindi kumikilos ang nakapagpapakaba sa akin. Ito ay ang intensity ng kanyang titig. Para bang nakikita niya ang isang bagay na wala doon, isang bagay na wala sa amin ang makakita. Hindi siya nagsasalita, hindi siya gumagawa ng tunog. Ngunit sa paanuman, kapag papalapit ako sa kanya, ibabaling niya ang kanyang mga mata. Tinitingnan ako nang may ganitong linaw na para bang lubos siyang nakakaalam ng lahat ng nangyayari. Susubukan ko siyang kausapin, tanungin kung may kailangan siya, ngunit hindi siya kailanman sasagot. Hindi siya unresponsive. Hindi magtataas siya ng kilay o bahagyang igagalaw ang kanyang mga daliri. Sa paraang pakiramdam ko ay sinusubukan niyang makipag-ugnayan. Ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Nakatingin lang siya, nakatingin sa kisame ng may ganitong pagtutok na. Parang may nangyayari doon na hindi ko maintindihan. Isang gabi ako ang naka-assign sa kanyang pangangalaga. Tahimik ang ICU. Ang night shift ay laging may ganitong katahimikan. Karamihan sa mga pasyente ay tulog at ang ospital ay tila humihinga sa ritmo ng mga makina. Ngunit si Aling Consuelo, gising na gising tulad ng dati, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, hindi gumagalaw. Napakanisi ko. Mayroong isang bagay sa kanyang titig na tila halos hindi natural. Tiningnan ko ang kisame, ngunit syempre, walang anuman doon. Ang karaniwang fluorescent lights, ang tahimik na ugong ng mga makina sa itaas niya. Ngunit hindi ko pa rin maalis ang pakiramdam na nakatitig siya sa isang bagay, isang tao na wala sa silid. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Sinubukan kong baliwalain ang iniisip, sinasabi sa sarili ko na nagiging paranoid lang ako. Pagkatapos ng lahat, mahaba ang shift at siguro ang pagod ang dahilan. Sinuri ko ang kanyang vitals, sinigurado na nasa ayos ang lahat at nagsimulang lumabas ng silid. Ngunit bago ako umalis, lumingon ako para tingnan siya ulit. Hindi gumalaw ang kanyang titig. Ngunit pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Dahan-dahang lumipat ang kanyang mga mata para tingnan ako. At sa pinakamaikling sandali, pakiramdam ko ay sinusubukan niyang sabihin sa akin ang isang bagay, hindi sa mga salita, kundi sa matindi,
Hindi gumagalaw na titig na iyon. Naramdaman ko ang kilabot na dumaloy sa akin. Para bang sinasabi ng kanyang mga mata, hindi lang ako nakatingin sa kisame. Mayroon akong ibang tinitingnan. Hindi ko maipaliwanag. Nakakita na ako ng maraming pasyente sa loob ng maraming taon, ngunit ito ay kakaiba. Mayroon akong pakiramdam sa aking tiyan na hindi ko maalis. Hindi ko alam kung ano ang tinitingnan niya o kung sino ang hinahanap niya, ngunit hindi ko maaaring tanggihan na mayroong isang bagay na lampas sa pisikal na mundo. Sa silid na iyon, kasama niya. Ilang oras ang lumipas habang nagtatapos ang gabi. Bumalik ako sa kanyang silid para tingnan siya ulit. Natagpuan ko siya na nasa parehong posisyon pa rin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Tahimik ang mga makina sa paligid niya at mas mabigat ang pakiramdam ng silid kaysa karaniwan. Ngunit walang galaw, walang kurap, walang tunog. Si Aling Consuelo ay nakatayo pa rin na parang frozen sa oras. Nanatili ako roon sandali, tinitingnan siya. Pagkatapos ay lumabas ako para i-update ang nurse's log at doon ako sinabihan yumao na si Aling Consuelo ilang oras pagkatapos kong umalis sa kanyang silid. Hindi ko alam kung ano ang gagawin dito. Ngunit ang pinakanakakabahala sa akin ay nang kumpirmahin ng mga kawani na hindi siya gumalaw, kumurap o nagsalita sa buong oras na siya ay nasa silid kahit kailan, hindi kahit na ako ay naroon. Para bang may pinanghahawakan siya, may hinihintay at nang dumating ito, binitawan niya. Hindi ang kanyang pagpanaw ang nagpatuloy sa akin. Ito ay ang paraan ng kanyang pagtingin na para bang may hinihintay siya o isang bagay na walang sino man ang makakita. Ang ilang pasyente ay nagtatagal sa mga kakaibang paraan na parang sila ay nasa isang trance na huli sa pagitan ng mga mundo. Palagi akong nagtataka, lalo na pagkatapos ng gabing iyon, kung si Aling Consuelo ba ay talagang nakatingin sa kisame o kung mayroon siyang tinitingnan na lampas sa ating pangunawa. Siguro hinihintay niyang dumating ang isang tao o siguro mayroon siyang tinitingnan na mas mahalaga kaysa sa sinuman sa atin ang makakaintindi. Ngunit, hinding-hindi ko siya makakalimutan ang paraan ng kanyang pagtingin, ang paraan na tila may hinihintay siyang hindi nakikita. Para bang sa mga huling sandali na iyon may alam siya na hindi natin alam. Siguro hindi tayo nag-iisa tulad ng iniisip natin. Siguro mayroong isang bagay, ilang presensya na laging nanonood. Ika-4 na kwento ang malamig na haplos ng hindi. Nakikita ang ika-4 na kwento ay naglalarawan ng isang nurse na nakaramdam ng malamig na haplos sa balikat. Matapos suriin ang isang pasyente na kalaunan ay pumanaw. Ang ospital ay maaaring maging isang tahimik na lugar pagkatapos ng pagmamadali ng araw. Katatapos ko lang ng aking shift, pagod na pagod sa pagtakbo at pagsisikap na panatilihing maayos ang lahat. Ito ay isa sa mga gabing iyon kung saan ang lahat ay tila mas mabigat kaysa karaniwan yung uri ng shift, kung saan ang iyong katawan ay tila gumagalaw sa autopilot. Katatapos ko lang suriin ang lahat ng aking mga pasyente at nakaupo ako sa break room, sinusubukang magpahinga sandali bago umuuwi. Tahimik ang gabi. Walang tunog maliban sa paminsan-minsang pag-ingay ng mga makina sa dulo ng pasilyo. Halos nakakapangilabot kung gaano katahimik sa oras na iyon ng gabi. Bumangon ako mula sa upuan, handa nang tapusin ang huling bahagi ng aking mga rounds bago mag-out. Kailangan kong tingnan ang silid 305. Habang naglalakad ako sa pasilyo, dumaan ako sa mga walang laman na silid at madilim na ilaw. Narating ko ang pinto ng silid 305
kung saan isang matandang lalaki ang tahimik na nagpapahinga sa loob ng ilang araw. Medyo unresponsive na siya kamakailan, ngunit walang tila na kababahala, basta ang mabagal na proseso ng pagtanda. Tahimik kong binuksan ang pinto, ayaw siyang gambalin. Ngunit pagkapasok ko pa lang, may naramdaman akong kakaiba. Hindi ito ang silid mismo. Ang mga makina ay humuhuni pa rin, nang tahimik ang hangin ay tahimik, ngunit hindi nakababahala. Ang nakagulat sa akin ay ang biglaang pakiramdam na ito, ang kakaibang pakiramdam. Halos parang mayroong nakatayo ng sobrang lapit sa likod ko. Binaliwala ko ito bilang pagod, iniisip na siguro pagod lang ako pagkatapos ng mahabang gabi. Ngunit pagkatapos ay naramdaman ko ito, isang lamig, isang malamig na pakiramdam na parang isang kamay malamig tulad ng yelo na banayad na nakapatong sa aking balikat. Naputol ang hininga ko. Nanigas ako sandali, iniisip na nag-i-imagine lang ako. Ngunit nanatili ang lamig. Hindi ito draft, hindi ito isang bagay na maipaliwanag. Pakiramdam ko ay isang totoong kamay, isang solid, hindi gumagalaw na presyon na nagpatindig ng balahibo sa aking leeg. Mabilis akong lumingon, ngunit walang laman ang silid. Tumingin ako ulit. Naroon pa rin ang lalaki sa kama, nakahiga sa kanyang karaniwang posisyon, tahimik, bagaman tila mas tahimik kaysa dati. Ngunit walang ibang tao sa silid. Tumayo ako roon sandali, sinusubukang iproseso ang katatapos lang na nangyari. Naramdaman ko pa rin ang malamig na lugar sa aking balikat, halos parang lumubog ito sa aking balat. Tinaas ko ang aking kamay para hawakan ang lugar, ngunit mali ang pakiramdam nito. Mas malamig ang pakiramdam nito kaysa sa iba kong katawan na parang mayroong hindi tama. Hindi ko alam kung ano ang gagawin dito. Napakatotoo para baliwalain, ngunit walang paliwanag. Nagpatuloy ang gabi at natapos ko ang aking mga rounds. Ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam. Nagtagal ito sa akin, ang malamig na haplos na iyon na hindi umalis. Ang lugar sa aking balikat ay nanatiling malamig sa loob ng maraming oras hanggang sa pag-uwi ko. Hindi ko mapigilang isipin ito. Kinabukasan ng umaga, habang papasok ako para sa aking shift, narinig kong pinag-uusapan ng isa sa mga doktor ang pamilya. Hindi ko dapat pinakikinggan, ngunit narinig ko ang mga salita na nagpatindi sa aking tiyan. Ang pasyente sa silid 305, yung katatapos ko lang tingnan, ay yumao ng payapa ng gabing iyon. Pagkatapos lang ng aking shift, hindi ko alam kung ano ang gagawin dito. Ngunit ang pinakanakakabahala sa akin ay nang kumpirmahin ng mga kawani na hindi siya gumalaw, kumurap o nagsalita sa buong oras na siya ay nasa silid, kahit kailan, hindi kahit na ako ay naroon. Para bang may pinanghahawakan siya, may hinihintay. At nang dumating ito, binitawan niya. Hindi ang kanyang pagpanaw ang nagpatuloy sa akin. Ito ay ang paraan ng kanyang pagtingin na para bang may hinihintay siya o isang bagay na walang sinuman ang makakita. Ang ilang pasyente ay nagtatagal sa mga kakaibang paraan na parang sila ay nasa isang trance na huli sa pagitan ng mga mundo. Palagi akong nagtataka, lalo na pagkatapos ng gabing iyon, kung si Aling Consuelo ba ay talagang nakatingin sa kisame o kung mayroon siyang tinitingnan na lampas sa ating pangunawa. Siguro hinihintay niyang dumating ang isang tao, o siguro mayroon siyang tinitingnan na mas mahalaga kaysa sa sinuman sa atin ang makakaintindi. Ngunit, hinding-hindi ko siya makakalimutan ang paraan ng kanyang pagtingin, ang paraan na tila may hinihintay siyang hindi nakikita. Para bang sa mga huling sandali na iyon may alam siya na hindi natin alam.
Siguro hindi tayo nag-iisa tulad ng iniisip natin. Siguro mayroong isang bagay, ilang presensya na laging nanonood. Ikalimang kwento ang nawalang oras sa ICU. Ang huling kwento ay nagpapaliwanag ng karanasan ng isang nurse na nakaramdam na nawalan siya ng oras o may bahagi ng kanyang shift na tila nabura sa kanyang alaala. Ito ay tulad ng anumang abalang araw ang mga pasyente, ang mga rutina ang patuloy na daloy ng mga gawain. Sanay na ako ngayon sa ritmo ng ICU, ang patuloy na pag-ingay ng mga monitor, ang tahimik na bulong ng mga doktor at nurse na dumadaan. Ang lahat ay tila normal at ang lahat ay tila nahuhulaan. Tinatapos ko ang aking mga rounds nang tiningnan ko ang orasan. Halos oras na para matapos ang aking shift. Ang huling bahagi ay laging tila ang pinakamahirap. Lahat ay napapagod, nauubusan ng enerhiya. At ang ospital sa kakaibang paraan ay tila nagpipigil ng hininga habang naghihintay kaming lahat sa pagpapalit ng shift. Habang lumipas ang mga minuto, tinapos ko ang aking huling mga gawain. Doble sinuri ang mga patient records at naghanda na umalis. Ang mga fluorescent lights ay kumikislap sa itaas, nagbibigay ng matatag na glow sa lahat at ang ugong ng mga makina ay pumuno sa background. Kinuha ko ang aking bag, kumaway sa ibang nurse at lumabas. Ito ang karaniwang rutina, walang espesyal hanggang sa lumabas ako ng mga pinto ng ICU. Doon tumama ang kakaibang pakiramdam. Ito ay parang isang nakakabahala na pakiramdam, isang tahimik na pangungulit sa likod ng aking isip, ngunit hindi ko matukoy kung bakit. Sa sandaling isinara ko ang pinto sa likod ko at lumabas sa malamig na hangin ng gabi, lalong lumalim ang pakiramdam. Para bang mayroong hindi tama. Ito ay ang parehong pakiramdam na nararamdaman mo kapag nakalimutan mo kung nilak mo ang pinto o hindi. Ngunit mas matindi na parang isang piraso ng realidad ang nawala. Sinubukan kong iwaksi ito, iniisip na siguro pagod lang ako. Pagkatapos ng lahat, nagtatrabaho ako ng maraming oras. Ngunit habang nakahiga ako sa kama, sinusubukang matulog, hindi ko mapigilang balikan ang mga huling sandali ng aking shift. Hindi ko maalala ang pag-alis. Hindi ko maalala ang huling oras ng gabi, ang mga sandali bago ako lumabas. Para bang isang bahagi ng aking buhay ang naglaho na parang bula. Ibinulsa ko ito sa likod ng aking isip, sa abot ng aking makakaya. Inilalagay ito sa pagod. Ngunit nang pumasok ako sa break room kinabukasan ng umaga, bumalik ang lahat. Ang usapan na ang maliit na pag-uusap sa aking mga kasamahan, lahat ay parang nangyari sa isang parallel universe. Nag-usap sila na parang isa lang itong ordinaryong araw. Nagsalita sila na parang walang nagbago. Ngunit para sa akin iba ito. Ang huling oras ng aking shift ay hindi pakiramdam na nangyari talaga. Sinubukan kong magtanong-tanong, ngunit walang tila nag-aalala. Walang tila napansin na mayroong mali. Umalis ka noong natapos ang shift mo tulad ng lagi mong ginagawa. Sabi nila sa akin na parang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Ngunit alam kong hindi ito normal. Alam kong may nangyari at bagaman hindi ko lubos matukoy, hindi ko maalis ang pakiramdam na ang oras ay umunat at lumiko sa mga nawalang sandali. Pagod ba ito, stress? O mayroon bang iba pang nangyayari? Pakiramdam ko ay ipinagkanulo ako ng aking sariling perception ng oras na nagtanong sa akin, hindi lang sa huling ilang oras ng aking shift, kundi sa mismong kalikasan ng realidad. Ang oras ay gumagalaw ng iba sa ICU. Ang oras ay baluktot at minsan kahit ang pinakamatatandang nurse, mga taong nakakita na ng lahat,
ay hindi makaintindi sa mga sandali na nawawala ng hindi napapansin. Hindi natin laging maipaliwanag ang nangyayari at minsan ayaw pa nating malaman. Ang tanging magagawa lang natin ay subukang lampasan ito. Ngunit sa susunod na mawalan ka ng ideya sa oras o pakiramdam mo, ay may kulang tandaan sa mga lugar tulad ng ICU hindi laging gumagana ang realidad tulad ng inaasahan natin.